Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Today is August 9, 2026 at masyadong maulan. Ilang bagyo na yung pumasok at lumabas sa ating bansa. Kaya ingat po tayo. Total na banggit na rin lang natin yung maulan na panahon. Kaya naisipan kong gumawa ng video ngayong araw regarding to sa kung anong dapat gawin kapag ganitong tag-ulan. Ayan. So unang-una, i-secure natin yung ating mga manok kapag ganitong maulan, lalo na kapag may kasamang hangin. So dapat matibay talaga yung ating ginawang housing. Kapag tayo ay medyo backyard lang, siguraduhin natin na hindi liliparin ng hangin yung ating mga bubong. So regarding naman sa mga angge, yan, okay lang yan na maanggihan. Basta, yung sinasabi ko palagi, na kapag umulan, magpainom na po tayo agad ng antibiotics, kagaya ng enrofloxacin. So, mahirap lang pong maghanap ng gamot na enrofloxacin dahil yung kadalasan na binebenta, halos hindi siya mabisa. Lalo na yung mga mura. So, painom tayo ng painom, hindi naman umi-epekto. So, tignan nyo pong mabuti yung 20% yung concentration niya. 20% yung enro na content niya. And then yung presyo nasa 1,000 plus. Almost 2,000. So yun po yun. Yung gamit nga namin dito, 1,900 pesos po ang isang bote. Kung di po ako nagkakamali, 800 ml ba yun or 1 liter? And then after nyong magpainom ng antibiotics, magpainom din kayo ng doxycycline. Yan, antibiotics din yan. Tandaan nyo po, iba-iba yung mga antibiotics, ano? Yan, so unang-unang antibiotics dati yung penicillin. Kaya lang, sabi ko nga, sa paglipas ng maraming panahon, yung bacteria, nai-immune na rin. Kaya nagdi-discover sila. Gumagawa sila ng mga panibagong antibiotics. Ayan. Sa ngayon, ang mabisa yung enrofloxacin. Try nyo rin yung norfloxacin. Mabisa din yan. Doxycycline. Yan, mabisa din yan. Yan, para sa sipon yung mga nabanggit ko. Mga respiratory diseases. Yung mga bumabasa yung mata. Then bumubukol, ganyan. Pero yung bumubukol, mahirap gamutin. Matagal na gamutan. Pero ang ginagawa natin kasi dyan, pag may paisa-isa tayo, nilalabas natin, sineseparate natin, and then nag-i-inject tayo. In-injectan natin yan ng L-Spec. 0.3 ml kung mag-inject tayo. Daily po yan, every morning. So try natin 3 consecutive days. And then obserbahan natin, gagaling po yan. Ayan. So siguro sa mga susunod na araw, gagawa rin tayo ng video at ipapakita natin kung paano yung pag-inject sa manok nung nasabi kong gamot. And then magpainom din tayo ng anti-malaria. Kapag sinabi nating anti-malaria, ito po yung sakit na nakukuha sa lamok. Kapag nakagat ng lamok yung mga manok natin. Tayo bilang tao, natatakot tayo na kapag nakagat tayo ng lamok, possible din tayong magka-malaria or dengue, So marami na rin yung nakukuhang sakit sa kagat ng lamok. Ano yung indication, ano yung sign na pag nagdumi ng green, infected na siya ng malaria. So tayo, magpainom na po tayo kaagad noon, 3 days. Kapag masyadong marami yung naobserban ninyong droppings na kulay green, gawin nating 5 days. Yung mga nabanggit ko, anti-malaria, anti-sipon, kagaya ng enrofloxacin, norfloxacin, at saka doxycycline, rotation po yan na ipapainom ninyo. After ng anti-malaria, 3 to 5 days, isunod nyo naman yung, kapag konti lang, 3 days pwede na. 5 days kapag medyo maraming mga nakikita, And then, 3 days din si antibiotics, and then paulit-ulit lang, rotation lang hanggang sa makita ninyo yung mga manok ninyo na kondisyon na. Doon naman sa nagtatanong sa anti-malaria, marami pong gamot. Pwede pong yung CXD3 na madalas kong banggitin. Pwede rin naman yung Ornistat at saka Pyrestat. And then lately, pwede naman din po yung Galistat.
Ayan, same po yung mga content niyan, iba-ibang pangalan lang dahil iba-ibang company yung may-ari. Pare-pareho lang naman po yan na ang gagamutin ay yung malaria. Ano pa ba yung mga dapat nating gawin? I-secure sa hangin, yung maanggihan, okay lang. And then ang kagandahan naman ngayon dahil malamig na, yung mga itlog ng manok natin ay bigla ang lalaki na. Dati nung summer season, ang daming malilit na itlog. Ayan, pero ngayon sa farm ko nakaka-harvest kami sa ngayon ng 30 boxes. 360 na tray. Ang pinapakain namin ay 30 na sako. Ayan. Pero meron tayong bagong manok na ready to lay. 4,000. Nag-uumpisa na rin mangitlog. May paisa-isa na. Ayan. So, asahan nyo sa mga susunod na buwan, pupunuin natin yung layer house natin. 30,000 capacity. Ayan. Kasi marami tayong ginogro ngayon na RTL. Ayan. So, kapag hindi yan nabili, ilo-load natin yan. Abangan nyo po yan. Ayan. So, ganun lang. And then, ayun, ingat din tayo na mabasa yung mga itlog natin. Kasi kapag nabasa yung itlog, medyo mabilis siyang mabulok. Ano? Okay lang naman yan. 1 week, ganyan, okay lang. Pero sa panahon naman kasi ngayon, nauubos yung itlog, kinukulang po tayo. Kulang na nga po yung pinoproduce namin. Kasi ang kumukuha lang yan, yung sa pwesto, nililimitahan ko nga yung itlog na binibigay ko sa pwesto namin. Kasi pinapriority ko yung suki namin na nung matumalang itlog, hindi niya po kami iniwan. So lahat ng itlog namin kinukuha niya. Yun nga lang mababa yung presyo pero talagang normal lang yan. Makikisabayan tayo sa presyo. As long as kukunin nilang lahat, at least wala tayong problema, di ba? Hindi tayo mabubulukan. Kasi given na yan, every time na summer season, bababa yung presyo. And then pag ganitong pasukan, kagaya nung June, ganyan, unti-unti na siyang tumataas. Kaya okay lang yan, given na po yan sa ating negosyo. Ngayon, ang kagandahan, kapag yung bakasyon tumama, tapos yung manok natin may edad na, so kukunti na lang yung small sizes. Kasi kadalasan, yun lang naman talaga yung bumababa ng sobra yung kanyang presyo. So, hindi na tayo gaanong apektado. Kasi nga, gaya ng nasabi ko, yung XL, palaging matagal ng 220 yung presyo niyan mula nung June pa ata. And then yung Jumbo, 240. Nung bakasyon, hanggang 200 yung XL. Yung Jumbo parang 220. So, yung large natin parang 170. So kapag ganun yung sizes ng manok natin, itlog ng manok natin, hindi tayo gaanong maapektuhan nung murang presyo. Kasi kadalasan ang mura yung Piwi, extra small at saka small. And then medium. So, nung last bakasyon, umabot yung small natin sa 100 pesos per tray. So, talagang nakakalungkot. Pero, masanay na po tayo na ganun yung trend. Paglipas ng bakasyon, pagpasok ng pasukan, biglang tataas na po yan. So, kita nyo naman yung price update natin. Nung nakarang araw, August 3, ang small 175 na. Ang medium 190 na. Ang large 200. So, asahan nyo po, tataas pa yan. Magiging 180 na, magiging 195 na si medium. Si small, aabot yan ng mga 190. Siguro baka sana nga magto 200 pa yan si small. So didikit po yan. 210, 220 si large, ganyan. 245 si jumbo, ganyan. So sana nga sana. Yun lang po muna sa araw na to. Abangan nyo pa po yung mga susunod nating vlog. Ayan. So dun sa mga nagtatanong pala kung magkano yung RTL natin, 390 pesos po ang isa plus delivery charge. May battery cages din po tayo. Ayan. So dun sa mga gustong mag-inquire, message lang po kayo sa ating Mang Mags FB page. So punta po kayo ng Facebook, i-type nyo po yung Mang Mags, lalabas na po yan. Ayan. So and then i-click nyo po yung message. Ayan. Mag-message na po kayo. Ang available natin sa ngayon, meron pa tayong September 22, may konti pa. And then ang susunod, October 1. Yung October 1 natin, meron tayong Decalb White na 9,500 heads. Si Lowman, 15,000. So, 24,500 heads po yung RTL natin na pang October 1. And then, meron tayong pang November 22.
10,000 heads po lowman. Ayan. And then, pagkatapos po niyan, baka malamang po, igro-grow na po natin yung 55,000 na RTL na order ni Congressman Mark Cuangco. Yun lang po muna, no? Yan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo. Mabuhay po tayong lahat and God bless.